Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic ay khatarul lisan. Ibig sabihin ay ang panganib ng dila. Kinakailangan natin itong bigyan ng pansin, itong dila natin mga kapatid. Dahil sa anumang mga binibigkas ng ating dila, kung ang mga binibigkas nito ay mabuti, pagiging tapat, ito ay patungo sa paraiso. Kung ang mga binibigkas nito ay kasinungalingan, patungo sa kasamaan at patungo sa impyerno. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa panganib nito ay nagbabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating lahat sa mga bagay na sinasabi natin o sa mga salita na hinahatid natin. Na kapag ito ay walang kasiguraduhan, tulad ng pagsabi na narinig ko kay ano, narinig ko kay Kwan, ay nagbabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ano ang babala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapat na iwasan. Sinabi niya, "Iyyakum waz-zann, fa inna az-zanna akzabul hadith." Mag-ingat kayo sa mga hinala, sa mga pagsasabi na mayroong hinala. Ano itong mayroong hinala? Yung hindi mo alam ang kahulugan niya, ay binigyan mo ng kahulugan. Yung mga napapag-usapan lang, ay binigyan mo na ng conclusion. Yung lagi kang nagsasabi ng mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan. Iyyakum waz-zann. Parang sigurado ka na sa lahat ng mga sinasabi mo. Yung paghahatid ng mga balita, wala namang maidudulot nito na kabutihan, wala namang mga issue na kinakailangan na makita o lumabas ang katotohanan o kabutihan, mas mainam na wag na magsalita. Iyyakum waz-zann. Mag-ingat kayo, sabi ni Propeta, sa hinala. Fa inna az-zanna akzabul hadith. Sapagkat katotohanan na ang hinala ay pinaka sinungaling na salita. Yun yung pinaka sinungaling na salita. Magbigay ka na lang ng opinion, magbigay ka na lang ng magandang mga maidudulot sa kapwa, hindi yung puro ka na lang hinala. Puro ka hinala. Pag mayroon kang makita na desisyon, mayroon kang makita na gawain, ayun, maghihinala ka na kung ano-anong mga hinala na sinasabi mo. Kung maghinala ka, mas maganda yung huwag ka nang magsalita. Huwag mo nang sabihin ito. Kasi nagbibigay ito ng pinakamatinding kasinungalingan. Akzabul hadith. Higit na sinungaling na salita. Ibig sabihin, kung magsinungaling ka na talagang actual na magsisinungaling ka, ay mas magaan pa yung kaysa sa yung magsalita ka ng hinala, walang kasiguraduhan dahil yun yung pinakamatindi. Matinding kasinungalingan na salita. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinondinan niya ang mga katulad dito ng mga hinala. Katulad dito ng mga sinasabi mo na sabi nila, balita ko, lahat ng mga ganitong mga pagsasabi o pananalita ay kinundina ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ito ay talagang pinintasan
ni propeta na kinakailangan din natin itong iwasan. Kinakailangan din natin itong iwasan kasi masama. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Masamang sasakyan ng isang lalaki. Anong ibig sabihin ng masamang sasakyan ng isang lalaki? Yung akala lang natin yung sasakyan na katulad ng sinasakyan natin. Kasi pag sinabi dito na matiya, ibig sabihin na yung paraan para marating yung paruroonan. Parang ikinumpara o kaya ay pinalabas na yung kalam, yung salita, ay parang yun yung sasakyan para marating yung nais na iparating. Kaya masamang sasakyan ng isang lalaking Muslim, masamang paraan ng paghahatid o pagsasalita ng isang lalaki, isang tao, za'amu. Na, ibig sabihin ay sabi nila, sabi-sabi nila, pinag-uusapan nila. Ganun ang ibig sabihin ng za'amu. Wala kang kasiguraduhan doon. May mga nag-usap sa'yo, balita ko, ganito, ganon. Doon ka na. Kinagat mo na yung sinabi sa iyo na walang kasiguraduhan. Nagganito sila kasi meron silang ganito, ganon. Kinagat mo na yung ganon na salita. Za'amu, sabi nila. O sabi-sabi nila. Na masamang sasakyan, ibig sabihin nito ay huwag natin gawin. Kasi masamang paghahatid ng balita na paniwalaan na natin yun. Huwag natin yun paniwalaan. Bagkus, huwag natin ibalita o huwag natin sasabihin, huwag natin yung sakyan. Sa madaling salita. Huwag natin yung sakyan. Maaring magkaroon ng misunderstanding, maaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, maaring magkaroon ng pagkapagdesisyon ka ng mali. Maaring magkaroon ng kumalat yung mga balita na hindi maganda. Kaya masamang sasakyan. Masamang paghatid ng salita o sasakyan. Ibig sabihin na yung paraan, yung dahilan para makarating sa iba na yung za'amu, yung sabi nila o sabi-sabi nila o sa palagay nila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kausapin niya si Mu'adh bin Jabal ay hinawakan mismo ni propeta ang kanyang dila. Biruin natin mga kapatid. Sa atin, wala pa sa atin na nagsasalita na hahawakan niya ang kanyang dila mismo. Pero si propeta, hinawakan niya ang kanyang dila. Na sinabi niya kay Mu'adh bin Jabal, kuf alayka hadha. Kuf alayka hadha. Hinawakan na mismo ni propeta. Hindi pa sapat yung nagsalita na ituro niya yung kanyang dila, hindi pa sapat yung sasabihin niya yung dila, kundi hinawakan niya. Ganun katindi ang panganib ng dila. Kuf alayka hadha. Pigilan mo ito. Pigilan mo ito. Anong ibig sabihin ng pigilan? Pigilan mo ito. Napakalawak yung paliwanag ng mga pantas. Pigilan mo ito na makapagsalita ng shirk, makapagsalita ng haram, makapagsalita ng ipinagbabawal, makapagsalita ng riba, yung panlilipad, makapagsalita ng chismis, makapagsalita ng anumang magdudulot ng hindi maganda, lahat ng bagay. Ibig sabihin, pigilan mo ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pigilan natin ang ating dila. I-control natin ang ating dila. Yan lang naman eh. Nakikita yung pagkatao mo. Nakikita yung karespetado mong tao sa pamagitan ng iyong dila. Sa mga lumalabas sa iyong dila, doon nakikita kung ano ka, kung sino ka, o ano yung pagkatao mo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa madaling salita ay lahat ng mga binibigkas natin, wala itong ligtas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
wala siyang binibigkas na isang salita, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tao wala siyang binibigkas na isang salita, maliban na lamang na mayroon kaming itinalaga. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa ladayhi, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maliban na lamang na mayroon siyang raqib. Anong ibig sabihin ng raqib? Tagamasid, tagabantay. Raqibun atid. Tagamasid o tagabantay na kasama niya na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy dito ang anghel. Mayroong anghel na itinalaga o itinala ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagamasid o tagabantay na kasama ng tao na yon. Na ibig sabihin, magsusulat sa anumang kanyang mga binibigkas. Malaki man ito o maliit. Malaki man ito o maliit. Kaya, ingatan natin ang ating dila, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitang-kita naman natin ang mga resulta ng ibig sabihin, pagsasabi o pagsasalita ng ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Kaya khatarul lisan fi bathi asyai'at. Ibig sabihin ay panganib ng dila sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga chismis o pagpapakalat ng anumang mga bali-balita, anumang mga salita, anumang mga message na walang kasiguraduhan. Kuffa alayka hada. Yun yung matinding sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi lamang salita, kundi hinawakan niya mismo ang kanyang dila. Kuffa alayka hada, pigilan mo ito. I-control mo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay i-control natin ang ating dila. Pigilan natin ang ating dila. Pagkaalam natin na ito ay walang kabuluhan ng mga salita. Mahuhulog sa shirk, mahuhulog sa haram, mahuhulog sa mga panlilibat, mahuhulog sa mga chismis, mahuhulog sa mga bagay na wala namang maidudulot na kabutihan, ay pigilan natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.